1985, Yamaha changes the game with FZ750. Under the tank, a 749cc Genesis engine with 5 valves per cylinder. Cutting edge stuff back then. The engine leans forward, lowering the center of gravity, giving you sharper handling and matched stability. This bike wasn't just fast, it was revolutionary. Production may have ended in 1991, but the FZ750's legacy still echoes through every sport bike that followed. And this engine layout na nagmula ang Genesis series, nakabilang na din ang FZ400 na featured bike natin ngayon. At teka lang, FZ400 na fully modified na to mga pre. Sa Cafe Racer, oh yeah! Hello, Rodel de Ungria, originally from Las Piñas. I'm here sa Taste Ride PH. Shout out because of my ride. It's a 1997 Yamaha FZ400 sports touring, originally converted into Cafe Racer. Hindi naman ako, as in specifically FZ400 yung hanap, but then again, yung pandemic kasi sobrang boring, so madaming nag-big bike, so I was planning mag XSR sana or Honda 650R. Basta gusto ko inline 4 kasi screamer. Tapos may nag-advise sa akin na try ko daw muna second hand kasi baka hindi ko magustuhan, so naganap ako. First choice ko was Honda CB400 pero N23, so ano siya parang hindi siya yung typical na yung CB, sports bike siya. So actually mas malinis siya kasi display siya sa restaurant. So yung nakausap ko siya, short pa ako sa funds, and then yung okay na ako, binalikan ko, sold na siya. And then biglang lumitaw tong Yamaha FZ400 na ganun din, converted na rin into Cafe Racer. May konting tweaks lang akong ginawa. So yun nga, yung gusto ko, inline 4. So kaya eto ang bike ko ngayon. Bale, kasi ang FZ ko yan, parang medyo marami siyang fairings, FZ400. Sports touring, originally. May mga flaring siya dito. Pero hindi siya yung parang sports bike na hanggang sa engine may cover. So more on cowl lang siya dito sa headlight hanggang dito sa part ng fuel tank. Then, pero nakuha mo siya, ganyan na? Yeah, converted na. Pero may mga nilinis ako na parts and repaint. Palit ako headlights. Taillights, before naka-LED strip lang siya, tapos yung sa mudguard doon naka-mount yung plate number, hindi ko trip, so may nakita ako na taillight na may pagka old school retro, nakasama na yung plate holder niya, so isa yun sa ginawa ko. And then again, yung repaint, yung emblem, nagpa-customize ako for Yamaha, bar end na side mirrors, yung levers ko, palit din ako ng clip-ons, itong brake reservoir, headlights, turn lights, tsaka yung headlight bracket and windscreen. Chain plus yung sprocket niya, drive, tsaka yung sa rear niya. Okay naman yung riding experience. From the start na nabili ko siya, screamer, sarap siya. So talagang mangangati ka sa expressway, so nakaka-stretch naman siya. Most of my friends na kasama ko mag-ride 650 pataas, hindi naman ako naiiwan, okay naman. So yun, okay siya. Tapos yun nga, yung nagpalit ako ng sprocket, back to stock ako. So mas gusto ko yung torque niya ngayon kasi before yung nakuha ko yan, iniba niya. So more on sa pag-arangkada. So hirap muna siya sa umpisa, pero pag nakabelo, dire-diretso na. Since back to stock na, may torque na. And then yung typical run, I mean, it's a, from the name itself, FZ400, it's a 400cc. So what can you expect? Yun nga lang,
carb type plus inline 4, medyo mas may dagdag power siya. Any sharings kuya sa pag-own ng mga classic bikes katulad ng FZ400? It's a Neo Classic, hindi naman actually siya retro kasi 97 siya. I would suggest dun sa mga mahilig sa classic or sa mga retro, maging open kayo sa mga palitin. Kasi unang-una may age na. Plus, kanya-kanya naman preference yan. Ako talaga, ewan ko anong meron sa Cafe Racer. Ibang-iba yung dating sa akin. Ayoko yung mga... Again, kanya-kanyang preference. Wala ko na dito. Ayoko yung pag yung binili mo, yung mukhang spaceship na yung gano'n, di ba? So, mas more on sa retro ako eh. Plus, isa pa pala, nung nakuha ko kasi to, medyo light gray siya. So, yung gray, meron ako Toyota Light Ace na gray, tapos may mountain bike ako din na gray. So, 3 shades of gray ang meron ako. Kaya, yun. So, sa mga nagbabalak magkaroon ng retro, maraming modifications, pero kanya-kanyang preference, hindi naman lahat mamahalin eh. May mga murang way. So, last question ko yan, mga future rides na gusto mong puntahan? Future rides gustong puntahan, naka-clip-ons ako eh. So, mahal ko yung likod ko, ayoko mabali. pero gusto ko mag-Bicol ride. Yan. Gusto ko mag-Bicol ride, my experience. So, yun lang. All good kuya. Maraming salamat po sa pag-feature stage ride. Thank you. Top speed? Top speed daw. Top speed, nasagad ko 180. 180. Barbero talaga. Mga lang yun, 5 seconds kasi andito na kagad. So. Yung highlight daw natin tambucho kuya. Leo Vince, muffler. So, kaya yan yung napili ko. Meron, yung color niya kasi para siyang rusty na luma na medyo bagay sa color kaya ayoko ng silver. Kaya, plus, mas bagay sa underbelly talaga. Kano kuya yung ganyan? Nasabi ko, baka manonood asawa ko, shout out to my wifey. So, wala siyang alam dyan. Tama nga ba ang desisyon ni Kuya Radel na i-convert ito sa Cafe Racer? Totoo bang eye-catcher ba sa classic bike? Kaya naman challenge ko si Ned to see kung ilan ang mapapatingin sa kanya sa loob ng 7 kilometers. Kapag naka 15 siya pataas, that proves our point. Kaya naman, let's go! Okay, so para mas madali kayo, yung mga hindi niyo napapansin, iraradyo na lang namin sa kanya. Isa na kuya, unang-una ka. Bungad pa lang napansin na agad ni Kuya. Medyo makulimlim nga pala yung panahon kaya hindi kami nag-expect ng masyadong tao. Tulad ng mga musical instruments ng Yamaha, ever since then, lahat ng motor nito, nasa tono naman. Yamaha FZ400, itong sinasakyan ko ngayon. First introduced, late 80s, and quickly gained a reputation for its balanced performance and reliability. May kabilisan talaga tong FZ400 kaya medyo nahuhuli yung chase car. Pero nung naka-catch up na, Pangalawa, habang naghihintay sa may stoplight, napansin namin agad to si Kuya na magkaangkas. Napansin niya to nung bumobomba si Ned ng kanyang motor. Lista na yan. Pero dito sa part na to ng daan, medyo mabagal yung stoplight. Kaya naman nag-hope pa kami na may makakapansin pa. At ayun na nga, si Kuya number 5, si Kuya number 6 and 7. originally designed as middleweight sports bike. Katulad to ng mga CB650, or in this case CB400, mga Kawasaki Ninja, yon. Ito si Kuya ang unang napatingin sa highway nung nilabas ito ni Ned. That's 9 lookers already and wala pa kami sa kalahati ng aming biyahe. Okay, 10. And dito naman sa FZ, it featured a 399cc inline 4 engine capable of revving na parang music to my ears. Pero hindi kay kapitbahay, delivering a peak power of around 59 horsepower at 12,000 RPM. 5 na lang pasado na sa challenge ni Ned. 15 yung target, tandaan nyo. Pero napansin ko yung mga iba kahit mo ang mga mahilig sa motor hindi naman talaga napapalingan, wala silang pake.
minsan kahit pilit parang talaga nagpapapansin na kami. Pero at that point, na-realize namin na wala naman kaming pake kung hindi nila tinitignan. Oo, nakakatuwa pag may nakaka-appreciate, pero ang best thing doon is dapat na-enjoy mo yung sarili mong motor kahit anong klase pa yan. Pero nevertheless, nakaabot na kami ng 15, so that means pasado na sa challenge. Pero I guess na ang mga nakakapansin talaga dito ay may passion sa classic o sa mga big bike. Ganda kasi ng tunog pati nito. Take note, ito lang yung mga na-observe namin para may evidence din. Hindi ko alam kung may mga iba pang lumingon. Ang dami ng tumitingin. Oh, ikaw na yung 17, 18. Oh, ikaw pa. So, humabol ka pa, 19. So ayun, after 7 kilometers from Las Piñas dito sa may Alabang West, naka 20 kami. So ano nga ba ang lesson sa experiment namin? Actually wala. Kasi 1% lang yung nabibigay na saya ng mga tumitingin sa'yo eh. The rest is the actual joy of driving it. Ayun, kung nakita nyo naman ang aming Tinay Stride, napakagandang motor. Walang bias. Hindi ko na-expect yun ah. Well, ang basehan ko lang dito yung makina eh. In terms of performance, isipin mo 90s bike, 27 years. Alagaan mo lang ng tama. Mamahalin ka niya eh. Si Ned kasi yung main na nag-test ride. Although na-try namin siya saglit, brief period, pero nakaadik ka sa tunog ng inline 4 eh. So kung nakita niyo yung video kanina, yung original na look niya, meron siyang mga fairing. To be honest, okay rin yun eh, na kung hindi kinonvert sa cafe racer. Okay din yung vibes nun eh, bagay siya, lalagyan mo ng bomber jacket. Mukha siyang JDM na bike. Yun yung una kong impression, parang nang hinayang ko bakit tinanggal yung mga fairing. Pero yung nakita ko siya sa personal, somehow it works pala. So ilan yung lingon mo, malalaman natin yan pag na-edit ko na. Actually maraming hindi nakunan sa camera, pabalik pa lang, may ibang gusto nang umangkas sa akin na nakuyang tricycle eh. Ay. Yung lingon talaga nila na steep type ng gano'n eh. Kung isipin mo, siya eh, entry level na CC, pero yung arangkada niya, sapat na eh, no? Pang daily. Sapat na siya pang daily. Tapos kumbaga na-amplify pa nung fact na rinig mo yung inline 4. And malaking factor din yung yung hatak ng inline 4 sa performance. Sa acceleration. Lighter din kasi. Lighter, ang gaan din. Sub-factor, ang gaan. Ang alam kong story lang nun, parang, pinakondisyon lang niya. Mahirap kasi tono yun eh. Oo, kasi ang tono nun, inline 4, 4 na karburador din. Isang karburador pa lang, totono mo. Pag natono mo na yung 4, kailangan nakasync pa yung 4 na yun. So, medyo may technical na. Actually, wala akong idea kung paano nila ginagawa. Ang masasabi ko lang, kasi nga inline 4, balance naman yung engine sa vibration. Correct. Pero sa akin ramdam mo yung age ng bike. Ramdam mo yung age ng bike. Nakita niyo yung pag nakita niyo yung swing arm niya. Laki, hindi inotocad eh. Feel ko siya eh. Drinaf siya ng gamit yung kamay. Pero kapal mukhang mabigat talaga. Oo. Pero ramdam mo yung age siya. Pero it's not bad. Feel ko tolerable. Medyo front heavy lang siya. So, balikan ko yung sinabi mo regarding sa sa fairings. Hindi ko siya nasegundahan. Agree ako na ganda nung Actually, gusto ko personally din yung stock look. With fairing ng FZ700 or 450. In our case, FZ400. Pero yun yung maganda sa naman, sa community ng mga cafe racer. Kahit anong bike yan, basta trip mo maging cafe racer, kahit nga gawin mo scooter, kahit gawin mo underbone, okay lang eh. Welcomed siya. What I mean is, on your own preference, kuwari, masakit lagi yung likod mo, taasan mo yung handlebar. Parang mga ganung bagay. Tapos, kuwari, maganda sa'yo to. Versatile siya. Versatile ang cafe racer. So, ayun. Nice touch din yung sa akin. Nice touch yung tail light. Yung dalawang bilog. Kasi sabi ni Kuya Radel, strip plate siya nung una. Sa akin, mas mas match siya kung yung double circle na tail. Tsaka may na rin siya, functional na signal light. And ang take ko naman sa strip light, medyo sirain. Anyway. Literally, strip lang siya ng LED. Strip lang ng LED. So ito yung tanong ko sa'yo, Ned. Ano yan? Kung magse-second hand ka na big bike,
Mako-consider mo ba yan? Goodbye ba sa'yo yan? Yung FZ. Goodbye or tatanong mo muna kay Mrs. Kung mag-second hand ako, kung wala nang ibang option, and depende sa price, kung pasok siya sa price range ko, goodbye siya. Pero for now, sa dami ng option ng price range, kasi ang FZ nasa naglalaro 1, pinakamura 1, actually OA na yung murang 150. Sabihin 200 to 300, medyo higher bracket. May maintenance mo pa. May maintenance mo pa. So sa ganong option, tatanong ko muna kay Mrs. Kasi, syempre, doon ako sa sa CB400. Pero kung walang available na CB400, second option na yung FZ sa akin. Kasi personal kong nahawakan eh. Wala na akong reklamo. Ganda, men. Wala na ako idadagdag sa sinasabi mo. +1 din ako sa ano. Goodbye, pero, yun nga. Depende sa option. Depende sa option. Tatanong din kay Mrs. Tanong kay Mrs. So, salamat sa mga nanood. Kung meron kayong mga bike na gustong ipa-review, comment down below. Sino may SR dyan? By the way, CF Moto SR or SRS. Sino lang yung natin? Yun na lang ba? Tsaka CLC. Ayan. So, baka naman. Para kompleto na namin yung Exodia ng 450 ng CF Moto. Ayan. And speaking of CF Moto, para naman. Kahit ano lang, yung MT-800. Okay, CL700. Meron ba doon? Meron. CL700. Malay ko, di ko ayun. Pero seriously, kung sino may SRS o tsaka CLC na CF Moto, looking forward kami ma-review yung bike nyo, personal, or kung gusto nyo ma-review yung bike nyo, iingatan naman namin yan. Tulad ng pag-ingat namin sa lahat ng mga motor. Iniingatan ko din si Ned eh. Hala! So, yun. Comment, like, and subscribe. Thank you sa lahat ng subscribers. Patuloy na lumalago yung channel natin. Patuloy mo yung sinabi ko. Hindi. Okay. Comment, like, and subscribe po kayo mga sir. Biglang bumay. Thank you for watching. Mamimigay ba tayo ng Ned? Alin? Ng Evo pag tayo? 2,922. Random. Okay, sa mga viewers natin, mag-subscribe na kayo kasi pag nag 2,984 na kami na subscriber, mamimigay kami ng Evo helmet. Evo, Mitsubishi. Evo Lancer. Lancer ba yun? Sticker lang. Speak of sticker, palabas na, Taste Right sticker. 150 isa, bili lang kayo. 150 isa. Joke lang. Bye! Ambang limaw!